Napansin mo ba kung gaano ka-weird ang mga wig noon? Parang cotton candy na buhok, pero sosyal. Pero hindi lang ito para sa forma. Noong 1600, kumakalat ang sakit na syphilis. Isa sa epekto nito, nalalagas ang buhok. Kaya para hindi halata, ang ginawa ng mga tao, inaahit nila ang ulo nila. Tapos, tatakpan nila ito ng wig. Problem solved. At mukhang mayaman ka pa. Pero hindi lang sakit ang dahilan. Sa panahon na uso ang kuto at bihira ang paligo, mas praktikal ang ahit na ulo. Mas madaling linisin, mas iwas dumi. At ang wig, pwede mong palitan, linisin at pabangguhin. Convenient, di ba? At dito na pumasok ang flex. Mas malaki ang wig, mas mataas ang tingin sa'yo. Parang level system. Level 1, maliit na wig. Level 100, parang may sariling ecosystem sa ulo. Binubudburan pa nila ito ng pulbos para magmukhang malinis at mabango. Kahit minsan, hindi naman talaga. At dahil ginaya ito ng mga mayayaman at makapangyarihan, naging standard ito sa lipunan. Kahit wala kang sakit, mapipilitan kang sumabay sa uso. So hindi ito simpleng fashion lang. Ito ay kombinasyon ng sakit, hygiene, status, at konting social pressure. Kaya next time na makakita ka ng weird na wig, hindi lang yan style, may tinatago yan.